Meron ka ng sariling bahay at lupa. Tara, isanlaan natin, padamihin natin yan. Gandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So, yung ituturo ko sa inyo ngayon, hindi ito base sa mga libro na natutunan ko, base sa sarili ko experience. Hindi po ako financial guru, hindi ako financial expert, pero ako po ay survivor sa kalsada. Natutunan ko to. Ito po ay isa sa pinaka-importante natutunan ko na how I wish. Alam ko na to bago ako nagsimula magnegosyo. So ngayon, meron na po akong sariling bahay at lupa. Pero yung bahay at lupa na yan, pakita natin, inutang ko sa bangko yan way back 2019. Di ba? So, 5 years to pay, 40,000 may get ang monthly amortization, tapos nakabayad ako. Pero, nakabayad ako dyan, hindi nanggaling sa sariling kong bulsa ang pinambayad ko dyan. Kung hindi, naglagay ako ng maliit na gym business, pakita natin. Yung gym business na yan, yung kita niyan ang nagbayad doon sa utang ko. Wait, isipin nyo, gym ba lang nagbayad? Hindi. May mga pagkakataon, mataas ang benta, kaya. May mga pagkakataon, mababa, hindi kaya. Abono lang ako ng konti. Pero yung abono na konti na sinasabi ko, hindi yun abono sa upa. Abono yun sa utang na balang araw magiging akin. Parang lang ako naghiwalay ng ipon sa alkansya. Okay, fast forward, nabayaran ko yung utang na yan gamit yung gym business na meron ako. Okay? Tapos na ba yun? Hindi. Ito. Kaya ako ngayon, ito yung sinasuggest ko. Isanla natin yung bahay at lupa mo. Bakit? Okay. Ito ngayon yan. Yung mapapagsalaan ng bahay at lupa mo, ibibili rin natin ng bahay at lupa. Diba? Na parehong halaga. Okay. Kagaya ng akin. Yung akin, naiutang ko sa bangko to, 2019, 2 million. 2 million. Pakita natin na approval ako. Tapos, pakita rin natin, 2004, certified na nabayad na ako. Tapos, pakita rin natin ngayon, 2005, na aprobahan yung loan ko. Pero yung loan ko ngayon, nung sinala ko yung property na binili ko na 2 million, ngayon, 4.8 million na. Isipin mo yung 4.8 million na. Ano ang gagawin natin sa 4.8 million na yan? Okay, para hindi kayo maguluhan. Yung 4.8 million na yan, ibibili natin ng property na halagang 4.8 million din. Anong gagawin natin doon sa property na yon? Okay, may 200 square meters na property, or 100, let's say 100. 100 square meters na property, tatayuan ko ng gym sa baba. Sa taas, apartment. 4.8 million. Madali lang yan kasi ito yon. Sa construction kasi, ang gagawin ko dyan, sa baba, buhos lang yan, poste-poste, tapos pwedeng hollow blocks. Ganun lang, open naman yan, wala namang partition, walang kwarto, may CR. Mura lang ang construction niya, kahit wala ka ng pintura. Tapos sa second floor, metal cladding. Yung metal cladding, parang container van ang datingan niya. So, lalagyan mo na ng insulation para maging presko. Okay, lagyan natin sa 100 square meters siya. Okay, ngayon, doon sa 100 square meters na yon, sa ilalim, buong 100 square meters is gym. Second floor, 2 o 3 pintuang apartment. Okay. Sa ilalim, sa baba, kayang kumita yun kung 100 square meters. Kasi sabi ko, yung maliit na gym, kayang kumita ng 500 pesos. 500 pesos. Sarili mong bahay ito Doon sa bahay mo, nagtayo ka ng gym, 500 pesos a day. Pinakamaliit. Bakit? Sa 500 pesos a day, kung 50 pesos ang singil mo sa gym, 10 katao lang. 500 pesos na yon. Pero konti yung 10 tao na yon, di ba? Ay, kung gagawin mong 30, kunyari, kung 30 pesos naman ang sisingil mo, pwedeng mag-gym doon 20. Pero yon, doon sa 30 square meters na area lang. Pero ngayon, may 100 square meters na area ka. Pagpalagay mo, dodoblihin lang natin. Konti yung 10, konti yung 10 to 20 na tao ang mag-gym sa isang 30 square meters na gym sa loob ng isang araw. Konti yon. Pero doon tayo magbase sa konti kasi ayoko ma-overwhelm kayo. So, dito sa 100 square meters, doblihin lang natin. So, dito, 20 to 40 katao ang kakasya sa isang araw. So, pwede kang kumita ng 1,000 a day. Pinakamaliit, 1,000 a day. So, sa 1,000 a day, 30,000 pesos yung
kikitain mo sa gym. Sa taas na apartment, pagpalagay natin 2 pintuan na lang, tag 50 square meters. Sa 2 pintuan na 50 square meters, 2 kwarto yan. Paupahan natin ng 7.5 isa. Malaki na yan, 7.5. So 15 million. So may guaranteed na income ka na 15 mil sa taas, sa baba, kikita ka 30 mil, 45,000 pesos. Di ba? Tapos, 10 years to 15 years to pay mo gagawin yan. Sinisigurado ko sa iyo, ang monthly amortization, hindi ko na-compute. Pakita natin dito. Pakita natin kung magkano ang monthly amortization ng 4.8 million na utang sa loob ng 10 years to pay, at 15 years to pay, at 20 years to pay. Okay? Mamili ka kung ano yung paying period mo. Kasi mas maikli, mas mahal. Mas matagal, mas maliit yung ibabayad mo. Ang kagandahan kasi, pagka sa saglit, paying period mo, sa'yo kaagad yung property. Pag matagal naman, ang maganda naman doon, may sobra pa. Doon sa pera na pinambabayad mo, may pumapasok pa sa'yo. Okay. So ngayon, lakas na loob mo. Guaranteed ba yan, RP? Nakikita? Hindi. Hindi guaranteed yan. Ano pwedeng worst case scenario mangyari? Worst case scenario, ito yung worst. Ito yung worst. Hindi ako nakabayad ng utang ko. Di ba, sinala natin yung property ko na 4.8? Pag hindi ko nabayaran yung utang, may i-elite yung property ko. Di ba? Worst case scenario. Pero, natalo ba ako? Hindi. Bakit? Kasi, yung 4.8 million na halaga ng property na sinanla ko, bumili uli ako ng isa pang property na halagang 4.8. Kung maiilit to, di hayaan na, wala na yung 4.8, pero may bago kang property na halagang 4.8. Di ba? So, worst case scenario, ang talo mo, tabla. Tabla. Sumugal ka, natalo ka, pero balik ka lang sa dating sitwasyon mo na may property na nagkakalaga na 4.8. Di ba? Worst na yun yung worst. Ano pa yung pwedeng worst, pero hindi worst? Ano pa pwedeng pangit na mangyari? Okay. 10 years to pay. 10 years to pay ang kinuha mo. Pero naka 5 taon ka pa lang ng pagbabayad. Pero sa 5 taon na pagbabayad mo, hindi mo na kinaya magbayad. Maiilit gayon, di ba? Ano mangyari? Maiilit yung property mo na original. Okay. Ito yung pwede mong gawin. Dahil nakapagbayad ka na ng 5 taon sa 10 taon na paghuhulog mo, may tinatawag tayong equity. Yung equity, yan yung ano yung halaga ng bahay mo ngayon base doon sa inutang mo. Kung sa 100% na nautang mo, pero sa after 5 years, maaring 30 to 40% na yung equity mo, yung nabayaran mo. Kasi hindi porket 5 taon ka na nagbayad, 50% na yon. Kasi majority ng bayad mo sa interest mapupunta pagka sa ganyang klaseng loan. So pagpalagay mo, may 30% na equity doon sa natitira. Let's say, kunyari lang para madaling compute, may 1 million yung property na binili mo, 30% noon 300,000. So yung 30% na yun yung pag-aari mo na pwede mong ibenta. Aha, di ba? Ngayon, tawag doon pasalo. Okay. So let's say sa 4.8 million, ang equity mo let's say 2 million na. Let's say 2 million. 2 million na hulog ko. Yun yung pwede mo ibenta ngayon. Pwede mo ipasalo. Kunyari, kausap ka, Juan de la Cruz, baka gusto mong bilhin tong nakasanla akong property. 4.8 million to nakasanla, pero bayad na yung 2 million. 2.8 million na lang ang babayaran mo, tutuloy mo na lang yung hulog. Tutuloy mo na lang yung hulog. So ngayon, pag nagkasundo kayo, may 2 million ka. Okay. Kaya sabi ko sa'yo, pangit pa rin yun kasi nawala yung property mo. Pero ito ngayon, nawala yung property mo na una mong inutang na nagkakalaga ng 4.8. Pero nagkaroon ka ng bago uling property ngayon na may value na 4.8 plus may hawak kang 2 milyon. Diba? Pangit pa rin yun. Bakit? Pangit pa yun ha? Kasi nga, nawala yung original na property na sinanla mo. Di ba? Ano ngayon yung best case scenario? Best case scenario is yung bago mong property na pinagawa, kumikita siya.
Okay, dalawang best case scenario. Kumikita siya, pero sapat lang yung kita niya para bayaran yung utang. Sapat lang. Okay, paglampas ng 10 taon, sa'yo na yon. Ang tanong, naglabas ka ba ng pera sa pagbabayad buwan-buwan? Hindi. Pero after 10 years, sa'yo na yung property. Panalo ka noon. Anong panalo mo? Doblado ang panalo mo. Kumbaga, may 4.8 million ka na property dati, ngayon may panibagong 4.8 million ka na property na nabayaran mo na. Doblado. Pero hindi pa yun yung best case scenario. Ano yung best case scenario? Ang best case scenario, yung property na bago, kumikita siya at kaya niyang bayaran yung utang mo sa bangko. Pero wait, may sumusobra pa. What if na yung first floor na gym, enough para bayaran yung yung utang. Enough. At yung second floor mo na apartment, tagsa 775, 15,000 pesos, yun yung kita mo. 'Di ba? Umutang ka sa bangko, pagpapagawa nung bago mong property, ang nangyayari, may nagbabayad na ng utang sa'yo, para sa'yo, may pumapasok pa na pera, 15,000 buwan-buwan. Best case scenario. Ngayon kapatid, saka mo ako husgahan ngayon, bakit kita kinukumbinsi na isanla yung property mo? Ito kasi, delikado talaga yung pagsasanla o pag-uutang. Kung sa maling bagay mo ilalagay. Mali ba na isanla mo yung property mo at yung pinagsanlaan mo, ibili mo rin ng katumbas na property. Wala kang talo doon kapatid, wala kang talo. Kasi mawala man sa'yo itong pinaghirapan mo, meron kang panibago. Bottom line, talo mo, tabla, at sobra, ang panalo mo doble. So itong makikita nyo mga gamit, para kay Sir Poloy Oliveros. Sir Poloy Oliveros ng Calamba, Laguna. Sir Poloy! So si Sir Poloy, nagtiwala sa atin niya kumuha ng gym equipment. Bakit? Oo, quality gym equipment naman talaga yung dinideliver namin. Pero hindi lang yun na nakuha ni Sir Poloy. Ang nakuha ni Sir Poloy is value. Ano yung value na nakuha ni Sir Poloy? Equipment delivered. Pero bukod doon, tuturuan natin si Sir Poloy paano kumuha ng permit, ng mga business permit, paano siya makakamura. Tuturuan natin si Sir Poloy magkaroon ng mga waiver, mga rules and regulations sa gym. Tuturuan natin si Sir Poloy kung paano pa pwedeng kumita kahit hindi pa na i-deliver yung gamit. Tuturuan natin si Sir Poloy ng mga promos, ng marketing, paano magpatakbo ng gym business. Yun ang nakuhang value ni Sir Poloy. Sir Poloy, bottom line. So, pag nag-successful na yung gym business mo na to, ang isasuggest ko sa'yo, 100%, umutang ka. Diyan sa Calamba, maraming subdivisions yan, Sir Poloy. Hindi kayang iserve ng iisang gym ang market ng Calamba. Pwede kang umutang, Sir Poloy, ng property. Pagtayuan mo ng gym. Kasi alam mo naman kumikita na previously yung gym mo, di ba? Ngayon, yung kita ng gym mo, yun ang pambayad mo sa utang mo. At kung makikinig ka, lagyan mo pa ng apartment sa taas. Di ba, Sir Poloy? Naging instrumento ngayon, tong gym business to, para magkaroon ka ng marami pang properties. Kasi, kaya ng una ko sinabi, kung alam ko lang tong tinuturo ko na to, nung mga panahon na nagsisimula ako, matagal na po ako retirado at hayahay ang buhay. Ako po si RP ng Gym Depot, Ganara po.